Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 2 to 8, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Pisces, what's coming to you September 2 to 8, 2024. Records, Orca. So this is about your past life. Pwedeng yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng vivid dreams, no? Yung tipong yung mga panaginip nyo is, hindi naman talaga ang setting is hindi talaga sa present moment. Parang may mga taong hindi ka kilala doon sa panaginip mo na yon na nakikipag-interact ka. Pwede rin namang meron kang kilala pero hindi kayo close. Or parang hindi na siya part ng present life mo na maaring nung past, naging part siya ng buhay mo. Maari rin meron kang mga tutuklasin, aalamin about the history of your family, i-research about your family background, or, background ng ibang tao. You also have the B, which is victory. Wow, so this is about success sa mga bagay na ineffortan mo, trinabaho mo. Di ba ang mga bubuyog ay masipag? Yung sipag nila, nakikita agad nila yung resulta ng kanilang pinaghirapan. So for some of you, you will see the results of your mga pinaghirapan, yung efforts mo. Ano tong records na to? So you have Jupiter in 10th house. Okay. This can mean sa career, no? Pwedeng meron kang kailangan asikasuhin or i-accomplish sa iyong requirements sa trabaho. Pwedeng meron kang ina-applyan, pwedeng abroad ito, kasi ang Jupiter, it also symbolizes foreign land. With Leo here, I think you're going to be more confident about your credentials, yung iyong experience, no? Kasi records din yan, baka records mo sa work, yung iyong experience, ganyan. So you are going to consolidate that. And then what's this? Victory. 4th house. Oh, yung iba sa inyo, yung pangarap nyo for your family ay matutupad nyo na. Oo, lalo na kung meron kayong pangarap for your family like a bahay or living condition tinitirahan ninyo. So you will be able to provide them yung kanilang needs or yung gusto mo para sa kanila. Some of you, maaring may opportunity kayo to work from home. Magtrabaho sa bahay, pwedeng may mga clients kayo or meron kayong online business, ganyan. Shape shift. So, this is an energy of someone na hindi siya ganun katotoo sa sarili niya. So, pwedeng this is the person that you're dealing with, or pay attention sa mga makaka-deal mo, especially in business or any dealings, no? Kasi maaring meron dyan na hindi talaga siya totoo sa kanyang intentions. Okay, what is this? Shape shift. 1st house. Oh, okay. You have Neptune in Libra in the 1st house. This is about yourself. I think meron kang change na gagawin sa physical self mo. Yung iba sa inyo may enhancement, no? Pwedeng meron kayong surgery or physical enhancement that will make you feel confident. Hindi lang sa physical to, pwede rin tong sa iyong mental capacity. Pwedeng meron kang i-improve sa knowledge mo. Na parang isipin nila, uy, may nagbago sa'yo. No? Or parang, uy, hindi ikaw yan. Ganon. So, if you feel like this will bring you happiness or contentment, then, yeah, pursue it. Kasi we're here naman for experience, diba? Let's see your overall energy. Wow, you have the 6 of Wands. Napakaganda nito as your overall energy because you're feeling confident about yourself. I think meron kang mga makukuhang attention sa maraming tao. If you are working sa
sales, sa marketing, sa public, in the public eye, or nasa social media, content creation. So you will get a lot of attention. Okay? Hindi lang online, pwede rin sa trabaho nyo na nakikita nila na ikaw ay parang ano, ang tawag doon? Exemplary. O meron kang kakayanan na mas kuminang, mag-shine sa iyong trabaho or sa career path mo. Marami ring admiration for some of you. Kaya nga, be careful rin sa mga intentions ng ibang tao sa'yo. Maybe because kaya sila lumalapit sa'yo is because ikaw ay popular, ikaw ay sikat, or you're gaining success, diba? Your challenge is the Oracle of Wands. So, maaring meron kang mga gustong i-pursue sa buhay mo ngayon na parang merong mga humahadlang. This can be someone na sa tingin nila hindi mo kayang gawin or hindi makakabuti para sa'yo. Kaya lang nga, like what I mentioned kanina, you have to pay attention sa totoong intentions ng ibang tao towards you. Pwede kasing pinapakita nila sa'yo na concerned sila sa'yo, but actually, mas concerned sila sa sarili nila kapag ginawa mo yung gusto mong gawin. Okay? So, your opportunity, the Nine of Swords. I think, kasi ang Nine of Swords is about thinking a lot. So, meron kang opportunity na pag-isipan, pag-aralan yung nangyayari sa paligid mo. If, kumbaga parang bubusisiin mo, no? Kung talaga bang may mga tao na totoo yung intentions towards you, or magpapa-apekto ka ba sa kanila, 'di ba? Yung iba naman sa inyo, you have the opportunity na maisaayos yung inyong sleeping habits. Kung kayo ay challenged sa inyong pagtulog, hirapan kayo matulog. So, may opportunity kayo na i-fix yan or i-heal yan. Pwedeng may mga gagawin kayong mga activities or anything that will help you na makatulog ng maayos. So, example, ma-realize nyo na, kailangan kong mag-exercise before ako matulog para pagod ako. Or you can take some supplements. Okay? Your blessing is the Apprentice of Wands. So, this is self-discovery, going on an adventure. Merong exciting new beginnings for you. This can be sa iyong career, kasi you are victorious eh. Victory talaga dito. So, I think, mas meron kang opportunity ngayon or pagkakataon ngayon na mag-explore pa ng mga gusto mong gawin sa buhay. At walang makakapigil sa'yo. You have the Hermit for your money, career, finances. Yes, this is isolation. Maaring i-distance mo yung sarili mo sa mga taong alam mo na merong hindi magandang intentions towards you or mga taong hindi supportive sa mga gusto mong gawin. Some of you, nire-reassess nyo rin yung bagay na gusto nyo i-pursue sa buhay, yung career path ninyo, yung trabaho ninyo. Kung masaya pa ba kayo dyan or hindi na, kung ipagpapatuloy nyo ba or mag-e-explore kayo ng bago. So ngayon, magkakaroon kayo ng clarity sa situation nyo on which path to take. So sa love life, you have the Elder of Swords. Meron ditong nananahimik sa kanyang career, sa kanyang relationship. Pwedeng ayaw niya makipag-usap. Pwedeng parang binabasa niya yung isang tao, yung pakikitungo ng isang tao sa kanya. Pinag-aaralan niya yung kilos. So, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, parang kung meron kang ka-deal ngayon, parang nagdadalawang isip ka dito sa taong to, inaalam mo yung intention ng taong to sa'yo, kung totoo ba. Oo. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, meron kayong doubts sa ka-deal ninyo ngayon. If you're single, I think, medyo umiiwas muna kayo sa connections, no? You are focusing more on your life muna kasi pwedeng sa ngayon, yan yung gusto nyong ayusin bago kayo pumasok sa isang relationship.
Yes, graceful transformation, soften your heart and find your flow. So, transformation is of course about change, pagbabago ng situation mo. So, I think ano man tong pagbabago na to, hindi ka mahihirapan na mag-adapt kasi kayang-kaya mo yung adjustment na kailangan mong gawin para makalipat doon sa situation na yon. No, whether this is sa trabaho mo, sa business mo. So, I feel like isa rin to sa aayusin mo sa sarili mo, yung pwedeng physical change, enhancement, anything that will make you feel more confident. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.